tungkol ito sa patuloy na patutsadahan, Senator Lacson versus Congressman Kiko Barsaga. Okay. Ito ang bagong patutsada ni Congressman Kiko. Huwag ka mag-resign sa Blue Ribbon, Senator Lacson. Promise, di na kita aawayin. Paano naman si Boss Romualdez mo pag wala ka na? Grabe. Kasi nag-announce naman si Senator Lacson na he is considering one option is mag-resign na lang siya. Ito ang matalin at sarkastikong reaksyon ni Representative Kiko Barsaga matapos aminin ni Senator Lacson na posible siyang magbitiw bilang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee sa gitna ng kontrobersyal na suspension ng pagdinig ng flood control project anomalies. Biglang sinuspend until further notice. Mula nang lumabas si Orly Gotesa at may bali-balita na may iba pang Marines na magtestigo rin. Nako, wala na, nabitin na ang Blue Ribbon Committee hearing. Noong una, panahon ni Marcoleta at panahon na rin ni Senator Lacson, halos twice a week pa ang hearing eh. Ngayon, nakakapagtaka ba? Wala na, nahinto na. Last na yung kay Orly Gotesa. So, ang duda, ito duda lang naman, wala naman prueba. Marami ng akusasyon na pinoproteksyonan nila si Romualdez. Kaya ito, huwag kang mag-resign, promise, hindi na kita aawayin. Paano naman si boss mong Romualdez kung wala ka na? Grabe. Ayon kay Lacson, pinag-iisipan na niyang magbiti matapos umano mawala ang tiwala ng ilang kasamahan sa Senado. Ito ang statement niya. If my colleagues are no longer trusting me enough and they are not happy anymore with my handling of the Blue Ribbon Committee, I've already thought of stepping down as an option. Yan ang sabi ni Lacson sa panayam ng DZBB. Matandaan na ikinansila ni Lacson ang nakatakdang Blue Ribbon hearing sa flood control issue until further notice. Ano ba yan? Until further notice. Dahil umano sa kakulangan ng mga dokumento at conflict sa schedule ng budget at commission on appointments hearing. Subalit, para sa mga kritiko, kabilang si Barsaga, ang timing ng cancellation at posibilidad na pagbibitiw ni Lacson ay tila indikasyon ng pressure at proteksyon sa mga nasa kapangyarihan. Sa gitna nito, patuloy ang panawagan sa transparency at accountability, kasabay ng pag-trend ng hashtag na People Power at Marcos Resign na sumasalamin sa galit at pagkadismaya ng publiko sa tila pagkaantala ng hustisya. Yan. So, anyway, option pa man lang. Hindi pa final. Siguro, mag-usap-usap muna sila. Yung majority lang. Papayagan kaya ni Senate President Soto na mag-resign si Lacson? Yan ang isang tanong. Baka sasabihin, huwag mo kong iwan. Anyway, siya pa rin ang Senate Pro Tempore. Mataas pa rin. So kung alis siya, ang tanong, sino ang ilalagay? Alangan naman na never na si Senator Marcoleta kasi nasa minority. Ang ilalagay diyan ay talagang nasa majority. Isa lang ang kinakabahan ako. Baka si Senator Risa Hontiveros ang ilagay nila. Wala akong budget insertion, promise. Sabi naman ni Kato Nyeng, promise, ito ang resibo. Ano ngayon? Wala pang sagot ang senadora sa mga resibong inilabas ni Kato Nyeng. Nakuha niya yon sa Senate records. So alangan naman na mag-fabricate si Kato Nyeng ng mga dokumento. Kung fake news, fabricated yung nilabas na resibo ni Kato Nyeng, abangan natin, baka sampahan siya ng kaso, cyber libel ni Senator Risa. Ngayon ko lang naisip baka sinyalis ito ng change of Senate leadership kaya? Kasi kung totoo yung bali-balita na magkakaroon na naman ng kudita, papalitan ng Senate President, baka inunahan niya. Speculation lang ito. Dininay naman ni Senator Soto na walang kuditang mangyayari. So, let's see. May post si Attorney Trexie kanina na this weekend daw, gapangan weekend. Saturday, kahapon at ngayon, linggo. Gapang.
So, will we expect, sabi ni Atty. Trexie, na there will be another Monday? Kasi nung pinalitan nila si Senator Chis Escudero at Senate President, I think that was a Monday. So, another Monday, kudita in the making. Abangan natin.